If you're planning your first ever hike and akala mo kailangan agad gumastos ng malaki, honestly, kaya pala siya below 1,000 per person kung DIY lang and may sariling service kayo. Anyway, foods are not yet included kasi depende talaga sa tao kung gaano kayo kagastos sa pagkain. But let me break down our experience and expenses sa first ever hike namin sa Mount Batulao. Bandang 12 a.m., umalis na ako ng bahay, then nabook ako ng angkas papunta sa bahay ng cowork ko since halos lahat kami magkakasama ay magkakatrabaho lang din. 1 a.m. yung meet up namin and around 1:30 a.m. tuloy-tuloy na kami bumiyahe from Lipa to Nasugbu. Pero bago kami makarating sa Mount Batulao, nag-stop muna kami sa 7-Eleven para bumili ng additional food and drinks kasi honestly, malaking tulong talaga pag may dalang tubig at snacks habang nag-hike. Pagdating namin sa jump-off point, minute namin yung contact namin na si Kuya Ren Encarnacion at pinakalala niya kami sa aming magiging tour guide. Nagkaroon muna kami ng short briefing tungkol sa trail, gaano katagal yung hike at reminder na huwag masyado maingay dahil may mga bahay pa kami madadaanan and tulog pa yung mga ibang tao. Around 4:10 a.m., officially nag-start na yung hike namin and since first time hikers kami, wala talaga kaming idea sa pacing, tamang paghinga or kung gaano kahirap yung trail. Ang alam lang namin, excited kami. May 3 registration areas pala na dadaanan and medyo magkakalayo sila kaya doon pa lang hinihingal na agad kami. Pero according sa tour guide namin, may 12 peaks ang Mount Batulao. Yung peak 1 to 8, medyo magkakalapit at hindi pa ganun kahirap or in totoo naman po, manageable siya pero puro paakyat at pababa kaya hingal na hingal pa rin kami. At meron din po silang old trail and new trail. And new trail po yung pinili namin kasi mas madali daw po to kumpara sa old trail. And here's a quick expense breakdown. 500 pesos each po yung nagastos namin sa gas and balikan na from Lipa since may sariling sasakyan yung kawork namin. Then 160 pesos sa registration fee for new trail. And then 1,000 pesos yung nagastos namin na hinati sa 7 packs for tour guide fee which is supposedly 800 pesos for 6 packs pero nagdagdag kami para fair naman. And then option nyo naman kung mag-drone shot kayo which is talagang recommended ko kasi talagang ang ganda ng shot kapag drone yung gamit. Tapos 200 pesos ngayon nagastos namin each at since nag-group drone shot din kami, 200 pesos as a group na yon. Idagdag ko na rin yung 60 pesos na gastos ko for ref magnet souvenir ko. Honestly, sobrang sulit talaga ng lahat na nagastos mo for this experience. May mga tindahan din pala sa ibang peaks kaya pwede kang bumili ng drinks, snacks, at iba pa if ever maubusan ka. Medyo may kamahalan lang po talaga yung ibang products pero understandable kasi imagine nyo inaakyat pa nila yan hanggang sa taas ng bundok. Anyways, honestly, peak 9 to 12 yun talagang sumubok sa amin. Doon na po kasi nagsimula yung may mga lube na kailangan mong hawakan para makataas ka or baba, matatarik na bato, at yung tipong konting maling hakbang mo lang parang diretsong bangin ka na. At syempre may mga parts na sobrang nakakakaba kasi kailangan mong kumapit talaga sa bato habang umaakyat. Doon ko din talaga na-realize na kaya ginawa specifically for hikers yung gloves, hiking sticks, and proper attire, hindi lang sa kaartehan yung gears. Necessity talaga siya. Please, huwag kayo magchichinelas at sobrang important din na may dala kang flashlight or headlamp, lalo na kung madaling araw kayo mag-i-start tulad namin. Tapos nagpapahinga rin kami kada ibang peak and syempre hindi mawawala yung drone shots and videos kaya medyo tumagal din kami. Pero around 6:45 a.m. nakarating kami sa summit and thankfully hindi raw ganun kadaming tao kahit Sunday kasi Mother's Day that time. After nga mag-picture taking sa summit sign, around 8:20 a.m. buwaba na kami and honestly, mas nahirapan ako pababa kaysa paakyat. Ramdam mo kasi talaga yung pressure sa legs kasi kailangan kontrolado bawat hakbang mo lalo na sa matatarik at mabatong part. Ito rin yung time na maliwanag na so kitang-kita mo na yung lalim sa gilid. Then bandang 9:10 a.m. nagpahinga kami ulit around peak 7, nag-CR yung iba at syempre nag-mandatory TikTok muna kami. And then around 9:45 tinuloy na namin hanggang matapos around 10:40 a.m. Hindi lang talaga ako nakapag-video na pababa kasi 3% na lang yung battery ko. Although may dala akong power bank pero kasi wala na akong time mag-charge. As in pagod na ako pababa tapos hindi na ako matali. As in kailangan ko mag-focus pababa. Kasi baka biglang kunin tayo ni Lord pag maling tapak lang. At ayun na nga nung nakababa kami, may option din na maligo doon after mag-hike. Pero halos lahat kami, pinili na lang namin maligo pagdating sa bahay ng katim namin. And syempre, after namin mapagod at mabugbog ng Mount Batulao, deserve talaga namin yung samgyup. Kaya after hike, diretso kaming nag-samgyup as our lunch and honestly, parang never naging mas satisfying yung unlimit pagkatapos ng ilang oras na akyat baba sa bundok. Overall,
all, sobrang worth it siya, especially as a first-time hiker. Nakakapagod, nakakatakot, minsan, pero sobrang fulfilling pagdating mo sa summit. Literal, mapapasabi ka na lang ng grabe, kinaya ko pala. Kasi meron kayong mga nakasalubong na naghabal-habal na pababa or nagkabayo na kasi hindi na po kayang pumunta ng summit. Meron kayong mga nabalitaan na hindi pa nakakarating ng peak 1 pero bumababa na kaagad kasi hindi talaga nila kinaya. At ayun lang, if first timer ka rin na balak mag-hike soon, pacing, proper gear, tubig, and lakas ng loob talaga yung kailangan. At kung may mga tanong pa kayo about sa naging hiking experience namin dito sa Mount Batulao, feel free to comment and mag-reply na lang po ako dyan. Ayun lang, bye!